Inusisa kay Budget Secretary Butch Abad sa pagdinig ng Senado kahapon ang ilang proyekto ng gobyernong hindi natuloy o posibleng sinadyang i-delay para magkaroon ng savings sa inilagay sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Mga bagong classroom, PCOS machines para sa automated elections at pondo para dagdagan ang kulang ng mga tauhan daw ng Commission on Audit. Ilan lang yan sa may gitsandaang proyektong napondohan agad dahil sa Disbursement Acceleration Program, ayon kay Budget Secretary Butch Abad. Kaya komento niya sa deklarasyong unconstitutional ang ilang bahagi ng DAP. With all due respect, that its decision on these issues may undo the progress we have achieved so far. Natulungan daw ng DAP na lumago ang ekonomiya dahil sa mga proyektong nakinabang. Na mismo ang Pangulong Noynoy Aquino raw ang bumusisi at nag-aproba. Ang bawat proyekto dyan ay binabasbasan at inaaprubahan ng ating Pangulo. Pero saan galing ang pondong inilagay sa DAP? Sa mga natipid na pondo mula sa ibang proyekto na maaring mas mababa ang nagastos o hindi pa natutuloy. Tulad na mahigit kalahating bilyong pisong pondo para sana sa pagsasaayos ng NAIA Terminal 1 na minsang binansagang worst airport in the world na idineklara na lang na savings at inilagay sa DAP. Nalaman nga na baka may structural concerns dyan sa NAIA, kaya mas malaki namang panganib kung itutuloy yan na merong structural concerns. Siguro dapat may managot kung bakit nagkakaroon ng delay dun sa approved projects ng Kongreso. Tama ho ba? Taon-taon naman ho, bumabalik ho kami sa inyo eh. At yan ho siguro yung proseso. Kasi paano ho kung sinasadya yung delay? Hindi naman ho siguro ganun ang pangyayari. Hindi rin daw natuloy ayon kay Senador Nancy Binay ang paggawa ng ilang lighthouse sa bansa. Paliwanag ng Transportation Department, inaayos pa ang right-of-way nito. Na-question na rin ang prioridad ng pamahalaan tulad ng paggastos ng DAP sa stem cell research na pwede raw inilaan na lang sa mga kulang na hospital beds ng gobyerno. Tinitingnan ho natin naman ang ating kakulangan sa ating hong kalusugan in terms of preventive, promotive, curative, yun ho panggagamot. Pati mga ipinagmalaking proyekto ni Abad, inusisa sa 7 oras na pagdinig. Tulad ng dagdag na pondo para sa mga kukuning tauhan ng COA na posible raw makaapekto sa pagiging independent nito. Gayon din ang pagbibigay pondo para sa mga PCOS machines. Pero ang naturang pondo, lumilitaw na hindi pala galing sa DAP. Ilang beses ko hong tinignan tong listahan nyo. Wala ho ako nakikitang COMELEC dito. Yun ho naman, cross-border. Ibig sabihin, pero nandito hindi ho ho siya yung- DAP. Yung memo, yung package ng DAP projects na sinabit for approval by the President, hindi ho nakasama yung So ano requirement. pa ho mga proyekto na katulad ng COMELEC na hindi kasama sa DAP pero nabigyan ng pera through savings? We can submit that ho. 30 bilyong pisong pondo mula sa DAP naman ang binigay sa Bangko Sentral. Ang kinwestiyon ni Senador Ralph Recto dahil pwede raw inilagay na lang sana sa mga proyektong nakalikha ng trabaho. We've been able to improve our ratings, which has resulted to lower interest rates, not only for the country, but also for the companies and to the consumers. Yes, Secretary And that you're leads to- saying that all of this is because of the 30 billion you gave to the central bank? Well, not necessarily, sir, but Not it is part of, necessarily, yes. just like in cooking a dish, there are many ingredients, no? Sandra Aguinaldo, GMA News.